Morning mga moms! So today magja-jogging muna ako para pawis-pawisan ako at para mabuhay ang aking dugo. Tara, samahan niyo ako! Mga moms, balik exercise na naman tayo kasi nasobrahan na naman yung taba ko. Hindi ko na namamalayan, ang laki-laki ko na. Bali, motivate na lang natin ulit yung dating katawan ko mga moms. Tingnan nyo naman kung gaano kapayat. Hindi naman sobrang payat pero nag-workout kasi ako that time. Simula kasi nung nabuntis ako at nanganak, nahirapan na akong ibalik yung dati kong katawan. Dati ang timbang ko nasa 58 kilos lang pero ngayon mga moms, grabe, umabot na ng 75. Totoo nga yung sinasabi nila na kapag nag-age ka na ng 30, ayan, dyan na magsisimula, mahirapan ka na mag-adjust sa katawan mo. Medyo bumabagal na rin yung metabolism natin pag nag-age ng 30 pataas. Kasi kung di nyo itatanong mga moms, sa tuwing na-stress ako, lagi yung pagkain yung pinag-iinitan ko, parang dun ko na ibubuhos yung sama ng loob ko. Kaya nagkakaroon ng mga taong obese mga moms, diba? Which is mali yung ganun. Ako parang feeling ko onti na lang obese na ako eh. Ayun mga moms, pagkatapos ko nga pala mag-exercise, nagpahinga lang ako ng kaunti. Tapos ito tuloy ulit sa gawain. At saka nagpatugtog nga pala ako ng masiglang kanta. Para medyo sipag-sipagi naman tayo. Alam niyo yun mga moms, kasi parang di nauubos yung mga dahon dito. Ang hirap din kapag yung bahay nyo katabi ng malaking puno, may mga advantage at mga disadvantage yun siya. Katulad na ganito, halos araw-araw kailangan magwalis. At binisita ko na rin pala yung halaman ko, kamatis. Moms, ayan, ang lalaki na ng bunga ng kamatis namin. Wow! Sa tingin ko mga moms, jumbo to. Ay, giant pala, mali. Hindi pala jumbo, mali. Yung term ko. So, giant tomato siguro to. Kasi, ma'am, ang laki niya. O, diba? Laki niya, oh. At ito nga't nag-party-party na kami ng aking anak. Para naman mabuhayan kami ng dugo. At pagkatapos namin magsayaw-sayaw, ito pinaliguan ko na ang aking Gabriel. At parang mukhang may toyo na naman. At plano ko talaga mga kamams, nagupitan yung bangs nito para naman hindi matamaan yung mata niya. At grabe, talagang pahirapan kami maggupit. Kasi talaga dapat hindi ko munang matulog to. Sobrang naiinip na ako kasi marami pa akong gagawin. Nanggigigil na ako sa bangs niya. At habang patay ang oras, tinesing ko na rin tong bago kong speaker. At tingnan nyo naman, nag-start pa lang kumanta, nagugulo na si Gabriel. Alam niyo mga moms, hindi ko na talaga ma-enjoy yung pag-video okay kahit kailan. Kasi itong si Gabriel sa tuwing nakakakita ng mic, ay wala na. Hi! Alam na dad, hindi na talaga makakanta si mami.
Ayun mga ma'am, sasamantalhin ko na, makakanta na ako sa wakas. Habang busy si Gabriel. Pag ako inamahal, isa lang at wala na iba pa. Iyan ay buhay. Umigaya ka na, lahanin namin. Bakit nga mamahal ka na, kahit di pinapansin? Nagmamahal na pa sa'yo. Bakit nga mamahal kita, kahit na may mahal ka man iba? Mabaliw ako sa'yo, hanggang kailan ako nagtitiis? O bakit nga ba nagmamahal kita, kahit di pinapansin ang damdamin ko? Bakit nga ba mahal kita, kahit na may mahal ka man iba? Mabaliw na baliw ako sa'yo, hanggang kailan ako nagtitiis? O bakit nga ba? So, awat na muna si video okay natin. Ano mga mams, kailangan ko na magluto na aming lunch. Ayan, may mga gulay ako dito naka-ready. Bigay ko sa akin ng aking hipag na si Mia. Plano ko nga palang gataan to kasi pwede naman, diba? Ayan, at luto na. Tayo nang kumain. At ayun mga kamams, ihahatid ko na pala ang aking anak na si Kitch. Kasi medyo malayo-layo rin yung eskwelahan niya. Bali 5 kilometers din mula sa aming bahay. Kaya sa araw-araw, hinahatid ko siya kasi syempre tayo mga nanay, no, masyado natin iniingatan yung mga anak natin, lalo na't mga babae, diba? Hatid sa umaga, hatid sa tanghali, tapos sundo sa gabi. Ganyan na gawain ko sa araw-araw. Tapos, pag-aalaga pa ng bata, asikaso sa bahay. Alam ko hindi lang ako ang mamshi na nakaka-experience ng ganito. Kaya naman talaga nakakabilib ang maging isang nanay, diba? Alam kong yung iba sa inyo, hindi masyadong pinapahalagahan, lalo na yung mga kabataan na hindi pinapahalagahan yung mga kanilang mga magulang. Hindi kasi nila alam kung gaano kahirap ang maging isang magulang. Kaya naman ito ang advice ko sa mga kabataang nakakanood na aking vlog. Ito lagi nyo tatandaan ha, baka mamahalin nyo ang inyong mga ina. Kasi iisa lang yan, hindi nyo na mapapalitan yan. Katulad ko, hindi naging maganda ang experience ko sa aking paglaki dahil wala akong nanay na nasa tabi ko na dapat gumagabay sa akin hanggang sa aking paglaki. Kaya naman mga ma'am, sobrang napakahirap sa akin yung iwanan yung anak ko sa ibang tao. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga katulong, pero syempre, pagka alam natin baby pa yung anak natin, diba, hindi niya pa masasabi kung ano yung mga masamang or bad experience na mararanasan niya habang ibang tao ay nag-aalaga sa kanya, diba? Pero syempre, kanya-kanya pa rin diskarte yan kung paano nila i-manage ang pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kaya dapat kung ano man ang maging way nila ay respetuhin natin, hindi ba? Kaya nga kung minsan, lagi kong sinasabi na kung sana meron akong nanay na pwedeng tumingin sa aking anak.
Ayun mga mams, dumaan lang po muna ako dito sa Alphamart. Bibili lang ako. Ayun mga mams, naisipan ko munang mag-ride saglit. Pampalipas oras lang. Kasi alam nyo, minsan hindi ko rin maiwasan na nakakaramdam ako ng nalulungkot ako. Oo, masaya ako sa umaga. Tapos pagdating ng gabi, merong pagkakataon na sobrang nakakalungkot. Maraming mga panghinayang sa buhay. Alam mo yung iniisip mo na lang siguro dahil kaya dumating yun dahil may magandang mangyayari, di ba? Alam ko may mga nanay din na nakaka-relate sa akin yung pinagdadaanan ko. Kasi di ba may mga bagay na hindi mo naman plinano pero nangyari. May mga bagay na gusto mo pa sanang gawin pero hindi mo muna pwedeng gawin sa ngayon. Yung lagi ka naghihintay kung darating ba yung tamang panahon na pwede mo lang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya sa mga mamsi dyan, nakatulad ko, laban lang mga kamams. Tiis-tiis lang tayo, meron ding magandang mangyari at meron ding plano ang Diyos para sa atin. Kaya ang lagi ko na lang panalangin, alam niyo mga mams, yung sana magkaroon ng kapayapaan sa puso ko at lahat ng lungkot na nararamdaman ko ay mabawasan. Alam ko, yung ibang mga nanay dyan, nakakaranas pa na hindi magandang trato mula sa kanilang mga asawa. Meron namang iba, parang hindi babae kung tratuhin ng kanilang asawang mga lalaki, di ba? Pero laban lang mga kamams, malalagpasan din natin na lahat ng ito. Kailangan lang natin maging matapang at maging matatag alang-alang sa mga mahal natin sa buhay. Basta ilagak lang natin ang ating pag-asa sa biyayang darating na galing sa Ama. Alam kong hindi niya tayo pababayaan mga kamamshi. Hanggang sa susunod na vlog ko mga kamams, lagi po kayong mag-iingat at maraming salamat sa panonood. God bless everyone!